Good morning guys. Ngayong umaga nakatanggap ako ng message tungkol sa dalawang mobile na umaaligid-aligid sa restaurant namin, Atiglo Lutong Bahay. So nag-judgmental na naman ang asawa ko na kami ang pinupuntirya nung pulis na yun, kasi wala naman ibang pupuntahan nung pulis kundi dun lang sa amin. Kasi kaysa isang Pilipinong store na kusina dun sa lugar na yun, sa Taichung. Ngayon, kaso bago nangyayari mga yan, ang Biblia ay nakasulat na lahat. Ang mga problema mo sa buhay ay nakasulat na lahat sa Bible yan, salita ng Diyos. Buksan natin ang James 1, James chapter 1. Ang sabi, verse 2, mga kapatid, maggalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Ito'y puro pagsubok ang ginagawa. Kung sinusubukan tayo kung hanggang saan ang ating faith kay Jesus Christ. Kaya sabi, mga kapatid, maggalak kayo kapag kayo dumaranas ng ibang uri ng pagsubok. So, ibig sabihin, sa simula pa lang, yung mga dumarating na mga pagsubok na yan, yung mga nire-report kami, halos weekly, meron kaming report huwag ka pala magdamdam doon. Kailangan, maggalak ka pa, matuwa ka, at may pagsubok na dumadating. Tama nga naman. Kasi kung walang pagsubok na dumarating, parang walang meaning ang buhay. Kailangan may mga pagsubok. Pag dumating naman yung pagsubok, wag mo damdamin. Kailangan maggalak ka. Sabi sa verse 3, dapat ninyong malaman na nagpapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Lalo lumalakas ang faith natin, ang pananampalataya natin sa Kanya. So, hindi tayo bibitaw, huwag tayo bibitaw. And everything, give thanks. Every time, kailangan natin mag-pray. Kahit hindi tayo tinutugon pa, kailangan pray ng pray. Siguro kaya hindi pa tayo tinutugon ng Panginoon ay dahil sa hindi pa time para ibigay sa atin. So sa verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Di ba? Kailangan magpakatatag ka hanggang makuha mo, hanggang wakas na upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang, hanggang sa makuha mo. Huwag ka manghina. Yun lang guys. Thank you. Itutuloy ko lang yung sa James chapter 1 sa verse 6. Kung hihingi tayo ng tulong kay God, kailangan sincere tayo. Ito yung nakasulat. Subalit, ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. So, pag nagpe-pray tayo, hindi tayo tinutugon, siguro hindi ka naniniwala na tutulungan ka ni Lord. Kaya nga sabi, magtiwala ka sa Diyos, huwag mag-alinlangan. Sa verse 7,
Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Ngayon, ang ibig sabihin dito is pag humihingi tayo ng tulong kay Lord, huwag tayo mag-alinlangan sa Kanya. Kung tutulungan ka ba o hindi ka tutulungan, huwag pabago-bago isip. Kailangan sincere ka. May paninindigan ka sa sinabi mo. Alam mo kung sino yung nilalapitan mo. Yun ang importante. Ang pananampalataya natin sa Kanya, kailangan wagas at hindi nag-aalinlangan. So that's bye-bye.